Naalimpungatan si Maring nang marinig ang tunog na nilikha ng motorsiklo ng mister na si Orland. Sinulyapan niyang orasan. 9:09 na ng gabi. Dati, 7:00 ng gabi pa lamang kung umuuwi ang mister mula sa trabaho nito bilang mensahero sa munisipyo. Bakit parang ginagabi ka lagi ng uwi? Untag ni Maring sa mister. Marami lang talaga ko inihahatid na sulat. Gutom na ako. Ipaghain mo na ako. Sagot ni Orland. Habang nakatalikod ang mister, napansin ni Maring na panay tunog ang cellphone ng mister. Hudyat na marami itong mensaheng dumarating. Subalit hindi naman binabasa ng asawa. Palihim pa itong sumusulyap sa kanya na para bang binabantayan siya. Dami mo yatang mensahe. Bakit hindi mo binabasa? Usisan ni Maring. Wala naman. Mamaya na lang siguro. Gutom na kasi ako saka nasasabik na ako matikman ang luto mo eh. Tapos ikaw naman ang titikman ko mamaya. Pilyong sabi ni Orland. Tumitibay ang paniniwala ni Maring na may ibang dahilan kung bakit laging umuuwi ng gabi ang kanyang mister. Naniniwala siya sa kutob. Agad niya itong isinalaysay sa kanyang kapitbahay na si Josa na nahuli ang asawa na may ibang babae at ngayon ay hiwalay na. Hay naku, ganyan-ganyan din ang mga sinyalis noon sa walang hiya kong asawa na ngayon ay sumakabilang bahay na. Lagi ring umuuwi ng gabi. Tapos laging parang may itinatago. Lalo na sa kanyang mga kateks. Bantayan mo ang mister mo. Maitsura pa naman. Huwag mo nga akong tinatakot, Josa. Hindi naman ganon si Orland ko. Alam kong mahal na mahal niya ako. Pagtatanggol naman ni Maring sa kanyang mister. Hindi kita tinatakot, Maring. Naku, ikaw rin. Ganyan-ganyan din kasi ang asawa ko dati. O hayan tuloy ang nangyari. Niloko lang din ako. Ang mga lalaking yan, hindi talaga nakukontento sa iisang putahiyan. Titikim at titikim din talaga sila kahit na ganito katino. Lalo na kapag palay nang lumalapit. Tinandaan ni Maring mga sinasabi sa kanya ni Josa. Sa tuwing naglalabas siya, inaamoy niya mga hinubad na polo ng mister. Inaamoy kung may ibabang kumapit na pabango. Sa awan ng Diyos, wala pa naman. Sinusuri din niya kung may bahid ng lipstick. Wala rin. Ang gusto na lamang niyang makita ay ang cellphone nito. Subalit wala naman siyang lakas ng loob upang alamin at basahin ang mga pribadong mensahe nito. Walang babaeng asawa ko. Mahal ako ni Orland. Tiniyak ni Maring sa kanyang sarili. Isang araw habang sinusuri ang mga damit na labahan ni Orland, may napansin si Maring sa bandang balikat ng hinubad na polo shirt ng mister. May hibla ng mahabang buhok. Hindi mahaba ang buhok niya at lalong hindi mahaba ang buhok ni Orland. Oh, kita mo na? Sabi ko sa'yo, friend. Kung ako sa'yo, bantayan mo na yung asawa mo. Mukhang may ginagawang kabalbalan eh. Paano naman mapupuntang hibla ng buhok sa damit niya? Ibig sabihin, baka sa kirida niya yan na umaangkas sa kanya. Isang araw ipinasya ni Maring na subaybayan ng kanyang mister sa trabaho nito. Nakamanman siya. Alam niyang 5:00 ang labas nito sa trabaho. Nag-arkila siya ng isang pribadong kotse upang masubaybayan at masundan ang asawa sa motor nito. Maya-maya nakita niyang lumabas na si Orland. Nagtungo ito sa motorsiklo. Kitang-kita ni Maring na bago ito tuluyang umalis, may kateks muna ito sa cellphone. Nang umalis na ito, sinabi niya sa driver na sundan ang motorsiklo ng asawa. Maya-maya, huminto ito sa tapat ng mall. Anong gagawin itong hinayupak na to?
Usal ni Maring. Naku ma'am, ganyan-ganyan ang galawan ko noon. Natatawa naman ang driver. Kuya, pwede ba wag kang magsalita riyan? Gawin mo lang pinagagawa ko sa'yo. Napiko naman si Maring sa driver. Maya-maya isang babaeng dumating. May helmet ito. Sasakay ito sa motorsiklo ni Orland. Naku ma'am, hayan na nga. Hindi na nag-isip pa si Maring. Hindi niya hahayaang makaalis ang asawa at ang kabit nito. Bumaba siya sa kotse. Agad niyang sinugod ang dalawa. Tinanggal niya ang helmet ng babae at hinila ang buhok nito. Kinaladkad niya ito at huminto ang lahat sa kanilang paligid. Hayop ka? Hayop kang malandi ka? Hindi mo ba alam na may misis ng kinakalantari mo? Mahilig kang umangkas sa motorsiklo ng iba. Galit na sabi ni Maring habang sabunot niyang buhok ng babae. Gulat na gulat naman si Orland at pilit na inawat ang asawa. Maring, ano ka ba? Bitiwan mo siya. Bitiwan mo siya. Ano bang ginagawa mo? Isang malakas na sampal ang pinakawalan niya para sa mister. Wala siyang pakialam kung gumawa siya ng eksena at sa ngayon ay nakapalibot na sa kanila ang mga tao. Manluloko ka? Huwag ka nang magpaliwanag, huling-huli ka na. Ano bang sinasabi mo? Ano bang nangyayari sa'yo, Maribela? Galit na tanong ni Orland. Kapag binabanggit na nitong buong pangalan ng misis, ibig sabihin, galit na ito. Ako pa talagang tinanong mo, ha? Ipaliwanag mo sa akin ngayon kung sinong babaeng ito na inaangkas mo dyan. Sino siya? Siya ba ang kabit mo? Kabit? Saan mo naman nakuha ang ideyang may kabit ako? Maring customer ko yan. Ihahatid ko siya. Saad ni Orland. Napamaang si Maring at ipinagtapat na ni Orland ang totoo. Tuwing hapon, pagkatapos ng maghapong pagtatrabaho sa kumpanya, sumasideline siya bilang isang rider ng isang sikat na app pantransportasyon na ginagamitan ng motorsiklo para makaipon daw sila ng pampagawa ng bahay. Pahiyang-pahiya si Maring. Abot-abot hanggang langit ang paghingi niya ng tawad sa babaeng napagkamalan niyang kabit ng mister. Mabuti na lamang at mabait ang babae at hindi na itutuloy ang pagsasampa ng reklamo laban kay Maring dahil sa kanyang pananakit at pamamahiya. Napagtanto ni Maring na bago husgahan at gumawa ng aksyon, huwag padadala sa emosyon at kinakailangang mag-imbestigang mabuti upang hindi mapahamak sa bandang huli.